Umarangkada na ang 50% discount sa pamasahe sa tren. Para sa update, magbabalita mula sa LRT Line 2. Simon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, halos lahat ng mga commuter na nakausap namin ay kinatuwa at malaking tulong daw kahit papano itong 50% discount sa pamasahe rito sa LRT Line 2. Ang problema, sa 10 tren lamang ang operational ngayon mula sa ideal na 18. Bagamat wala pang opisyal na datos ang LRT Administration o LRTA kung tumaas ba ang bilang ng mga pasahero ngayong may malaking diskwento sa pamasahe, aminado ang LRTA na siguradong darami yan lalo sa mga darating na araw. Ang kaso, limitado na nga lamang sa 10 ang natitira nilang tren ngayon na operational. Gayunman, paniniguro ng ahensya na sapat pa naman daw ang bilang na ito sa dami ng mga pasahero. Huwag nga lang daw may titirik dahil siguradong mas maantala na ang biyahe. Sa ngayon, umaabot kasi ng 12 hanggang 14 na minuto ang train interval o tagal ng paghihintay bago dumating ang susunod na tren. Sa inisyal na tansya ng LRTA, aabot sa 35 million pesos ang kakailanganin nilang subsidy mula sa gobyerno kada buwan. Yan ay para mapunan ang nawalang kita mula sa diniskwento sa mga mananakay bilang tulong ng pamahalaan sa taas nga ng presyo ng petrolyo. Kasabay nito, maraming commuter naman ang ikinatuwa ang kalahating discount. Ang dati kasing 35 pesos na pamasahe para sa end-to-end point na recto hanggang Antipolo stations, ngayon 18 pesos na lamang. Bagamat until further notice o wala pang opisyal na abiso kung hanggang kailan ito ipatutupad, hiling lang ng commuters, tuloy-tuloy pa sanang mapakinabangan ang tulong na ito ng pamahalaan. Narito ang ilang pahayag ng mga nakausap namin. I hope sana magtagal pa talaga para at least makatipid din, mabawasan yung gastos. At least nagagamit ko yung 20 pesos sa ibang pagkain, dagdag pagkain, ganun. Sana tuloy-tuloy. Bakit? Para matagal pa yung trabaho namin, nakakamenos. Sana tuloy, wag dingas kugos. Ganun nga. Cheryl, muling paglilinaw ng LRTA, wala nang dagdag na diskwento para sa mga estudyante, PWD at senior citizen na matagal na or last year pa sinimulan yung 50% discount din para sa kanila. Ibig sabihin, itong kalahating discount para sa mga estudyante at PWD senior, nabibigay na nga sa lahat. So hindi na halos titignan talaga ngayon dito yung mga ID at iba pa mga card na kakailanganin bago makapasok at maka-avail ng 50% discount dahil para na nga ito sa lahat. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mahabang pila at siksikan din ang sumalubong sa mga pasahero ng MRT3 sa unang araw ng pagpapatupad ng 50% diskwento sa pamasahe. Kaugnay niyan, magkakausap natin si MRT3 General Manager Michael Kapati. Magandang tanghali po sa inyo, GM. Hi, good afternoon po, Ma'am Cheryl. Apo. GM, maraming pasahero po ang nakaranas ng siksikan ngayon sa tren kasunod nga nitong pagpapatupad ng 50% discount. Sa inyo pong pagtaya, gaano po karaming pasahero ang nadagdag mula dun sa karaniwang mga araw? Kanina, na pagtaya namin nagkaroon ng pagtaas sa ridership ng MRT3 kumpara sa mga nakaraang araw. And as of 9 a.m., meron na tayong around 125,000 plus na pasahero na may kataasan ng konti kumpara dun sa mga 115 to 120,000 na serbisyo natin during same period. Kompleto naman ho ba yung mga bumabiyahing tren sa MRT3? Opo, nami-maintain na po natin yung ating number of trains. Kanina meron tayong 19 na tren, so meron niyang 13 na 3-car saka 6 na 4-car train. At sufficiente naman po yan sa ating requirement, especially sa rush hour. Sinabi nyo nga po na inaasahan nyo na yung dagsa ng pasahero ngayong mahalang krudo. Paano nyo tutugunan yung surge ng pasahero lalo na sa rush hour? Kung sabi nyo po kanina ay naitala na nasa around 125,000, so parang 10 to 15,000 po yung pagtaas. Tama po yun. Ang ginawa po namin dyan, pinaigting namin yung deployment ng tren at nag-deploy tayo ng mga additional personnel sa station para ma-manage natin yung pila at nagdagdag tayo ng mga security.
So handa po tayo mag-adjust ang deployment at para ma-accommodate kung meron mga surge ng pila at dagdag na pasahero. Pero may idadagdag pa po ba ang MRT-3 na bagon sakali man pong talagang kulangin na? Pwede pa po ba yun? Ma-accommodate pa ba ang dagdag na bagon o dagdag na biyahe? Opo, matitingnan po natin yan. Pero sa ngayon po, yung ating dinideploy na bagon ay sufisyente. At yan po ay monitor natin on a day-to-day basis kung kailangan natin mag-adjust, especially kung even the non-peak hour, no? So since day one pa lang to, so babalansehin po natin yan. GM, hanggang kailan po ba ipatutupad itong 50% discount? Sa direktiba po ng ating Pangulo, ito po ay until further notice. Aha. Ibig sabihin, depende lang. po yan sa magiging sitwasyon natin. Tuloy-tuloy lang po yan whole day. Paano rin maapektuhan ng fair discount yung kita ng MRT? At paano ito babalansehin ng pamunuan? Sa ngayon po, ang MRT kasi is government-owned. So lahat po ng collection natin ay diretso sa kaban ng bayan. At the same time, meron naman po tayong budget para sa operation. At yung sa maintenance naman po, tinutulungan tayo dyan ng ating Sumitomo. Kasi meron po tayong kontrata sa kanila. Opo. We have a contract with them. So kahit na nagkaroon po tayo ng 50% na diskwento, hindi maapektuhan the kind of maintenance service na ibinibigay po sa atin. Tama po yun kasi hiwalay pong budget yan. Hiwalay din po sa operation natin ng maintenance. Ngayon din po na may 50% discount. So, ano po ba doon sa pamasahe, sabi niyo po dumidiretso pabalik ulit sa pamahalaan tapos iba pa yung budget na lang na ibinibigay for the operations? Tama po yun. Ang operation po natin ay may budget ng gobyerno kada taon, through GAA. Subsidized. Tapos ang lahat ng collection na tama po, subsidized. At ang collection naman natin ay nire-remit natin sa gobyerno every day. Yun naman pong budget for maintenance, separate budget po yan through loan natin sa JICA. Ano na lang din po ang ating mensahe sa ating mga mananakay? Opo. Sa ngayon po ay dahil nga dito sa sitwasyon natin ng pagtaas ng krudo, ini-encourage natin silang gumamit ng ating mga means of transportation, yung ating mass, lalo na po yung tren, at makakasiguro po sila na ang ating hindi natin kukompromiso ang maintenance at kaligtasan ng mga pasahero. At the same time, makakasiguro sila ng maayos na serbisyo at experience sa ating MRT3. Marami pong salamat sa inyong oras, MRT3 General Manager Michael Kapag.